natin ang Panginoon. Yung pinakamainam na palakpak para sa ating Panginoon. Amen. Ang ating pong pagsasaluhan sa araw nito ay hanguin natin sa Mark 1, verse 29 to 35. Pakilagay na lang po sa dibdib ang ating mga kamay at ating pong i-meditate ang mensahe ng Panginoon. Handa na po ang lahat. As soon as they left the synagogue, they went with James and John to the home of Simon and Andrew. Simon's mother-in-law was in bed with a fever, and they immediately told Jesus about her. So he went to her, took her hand, and helped her up. The fever left her, and she began to wait on them. That evening, after sunset, the people brought to Jesus all the sick and demon-possessed. The whole town gathered at the door, and Jesus healed many who had various diseases. He also drove out many demons, but he would not let demons speak because they knew who he was. Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went up to a solitary place where he prayed. Sa Tagalog po, mula sa sinagoga ay nagtungo agad si Jesus at ang kanyang mga alagad, kasama sina Santiago at Juan, sa bahay na Simon at Andres. Noon ay nakahiga dahil nilalagnat ang biyanan ni Simon at ito agad nilang sinabi kay Jesus. Kaya't nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan at ito sa kamay at ibinangon. Noon di gumaling ito at naghanda ng pagkain para sa kanila. Pagsapit ng gabi, pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasapian ng demonyo. Halos ang lahat ng may sakit at ang sinapian ng demonyo, halos lahat ng mga taga roon ay nagkatipon sa harap ng bahay. Pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Pinalayas din niya ang mga demonyo at hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao. At doon ay nanalangin siya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sabihin nyo nga ang salitang I am blessed. I am blessed. Sa po, I am blessed. I am blessed. Alam niyo po, sa pagpasok pa lang natin dito, no? Sa pagpasok pa lang natin sa room 103, tayo ay blessed na. Naniwala kayo doon? You know why? Because we come to bless the name of the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Hallelujah! Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Lord, you made a way because of your great love. And our hearts are filled with praise for all that you have done. There is none like you, so faithful and so true. And we just want to thank you for all you brought us through. We've got to bless your name, King of kings and Lord of lords. We've got to give you praise. You are the one that we adore. Oh Lord, cleanse our hearts with fire. And fill us with desire for your cause and for your presence in our lives. We've got to bless your name, King of kings and Lord of lords. We've got to give you praise. You are the one that we adore. Oh Lord, cleanse our hearts with fire. And fill us with desire for your cause
presence in our life. Great and mighty. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Great, Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Lift up your banner, let the anthems ring. Praises to our King. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Lift up your banner, let the anthems ring. Praises to our King. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Let's declare great and mighty is He. Great and mighty is He. Amen. Great and mighty is He. Lord in glory, arrayed in splendor. Great and mighty is He. Great and mighty is He. Great and mighty is He. Lord in glory, arrayed in splendor. Great and mighty is He. Let us lift His name on high. Celebrate His grace. For He has redeemed our lives and He reigns on high. Great and mighty is He. Great and mighty is He. Praise the Lord. Lord in glory, arrayed in splendor. Great and mighty is He. Great and mighty is He. Great and mighty is He. Lord in glory, arrayed in splendor. Great and mighty is, great and mighty is, great and mighty is He. Hallelujah. Mighty is our God. Mighty is our God. Mighty is our King. Mighty is our Lord. Ruler of everything. Glory to our God. Glory to our King. Glory to our Lord. Ruler of everything. His name is higher, higher than any other name. His power is greater, for He has created everything. Mighty is our God. Mighty is our King. Mighty is our Lord. Ruler of everything. Glory to our God. Glory to our King. Glory to our Lord. Ruler of everything. Ruler of everything. Ruler of everything. Hallelujah. We come to bless, to bless, to bless, to bless your name. King of kings and Lord of lords. We come to give you praise. You are the one that we adore. Oh Lord, cleanse our hearts with fire. And fill us with desire for your cause and for your presence in our life. Oh Lord, cleanse our hearts with fire. And fill us with desire for your cause and for your presence in our life. To bless, to bless, to bless, to bless your name. Purihin natin ang Amen. Panginoon. Are you claiming that you are blessed? Ang lahat ng blessed, tumalon ng tatlo. Amen. Purihin na Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Ako'y naniniwala, no?
Sa bawat pagpunta natin dito, sa bawat pakikinig natin, tayo ay pinagpapala ng Panginoon. Amen? Kaya lang, ang nakalulungkot ay ito. Hindi lahat ay nag-uuwi ng pagpapala. Alam niyo po ba yon? Kaya ngayong araw na ito, ating pong tutuklasin, bakit hindi tayo nang uuwi ng pagpapala sa kabila ng tayo tumatanggap ng pagpapala dito sa gawain. Amen? Kaya tayo po'y umupo at makinig. Ang topic po natin ngayon is about love and devotion. Love and devotion. I-define po natin ng love and devotion sa pamamagitan ng isang kwento. Let me tell you a story. Gusto niyo ba ng kwento? Okay. Let me tell you the story. May isang kababata. Tinatawag nila silang, sabi nila sila daw ay childhood sweetheart. Si Marie at si John, no? Elementary pa lang, magkasama na. And then, nung nag-high school, sila po'y naging mag-best friend, lalong naging mag-close. Until, nung sila'y senior high na, sila po ay naging MU. Ano po yung MU? Mag-uun. No, sila ay naging mag-uun na. No? So, pag-graduate nila, officially, mag-uun na talaga sila. And then, dahil si John ay medyo may matalino at medyo may kaya ang kanyang magulang, siya ay nag-aral sa magandang school, sa exclusive school. Pero si Marie, medyo na-delay kasi walang budget ang magulang, kaya na-delay ng isang taon. And then, humabol din si Marie at nagsama sila sa isang kolehiyo dahil gusto nilang magsama lagi. Ganun ang kanilang friendship. No? No, graduate si Marie, graduate si John, so nakapagtrabaho siya sa isang multinational company as a marketing officer. So magandang trabaho, magandang sweldo. And then after that, graduate din si Marie. Nung nakaipon sila po ay nagpakasal. Dahil maganda yung kanilang samahan, nagpakasal sila. But then, nagtrabaho sila. Huminto ngayon ng pagtatrabaho si Marie dahil siya ay nagnegosyo na lang ng pastries, ng shop, malapit sa bahay nila. Kaya lang, for several years, hindi sila nagkaanak. So, panalangin nila na sila yung magkaanak. Until 5 years later, sila po ay binayaan. Nabuntis po si Marie and then nagkaanak. Nagkaanak sila ng babae na ang pangalan ay Grace. No, Grace. Si Grace is pinkish and ang ganda ng mga mata, ganda ng mga ngiti. So, ang ganda ng kanilang pananaw ng bagay na yun. Kumbaga, spiritually high sila, no? Dahil nakita nilang anak nilang na pagkaganda-ganda. Kaya lang, after a year, na-diagnose si Grace na merong heart problem. And then, ng ilang buwan pa, namatay din. Hindi nakayanan ni Marie ang ganong sitwasyon. Pero si John, dahil medyo busy sa trabaho, nakaka-move on siya. Pero nagkaroon ng depression si Marie. Now, dahil sa kanyang depression, na-involve pa siya sa car accident. Nakomatos si Marie. Nung nakomatos si Marie, si John ngayon ay siya nag-alaga. Hindi siya kumuha ng mag-aalaga. Siya mismo ang nag-alaga kay Marie. Tapos, nung nagising si Marie, several months later, hindi na pala siya makakalakad. Medyo may problema na sa tuhod dahil sa aksidente. Now, dahil doon, nag-resign si John. No? Siya na ang nag-alaga talaga kay Marie. Now, dahil doon, maraming critics sa magulang ni John dahil bakit hindi ka kumuha ng mag-aalaga, nurse? Ang tugon ni John is, asawa ko yan. Gusto ko
ako ang mag-aalaga sa kanya. Sabi naman ng mga kababayan, ng mga kababata niya, ba't hindi mo pa iwanan, palitan mo na lang, pwede naman eh. Pero sabi niya, hindi, asawa ko yan. So, very simple story. Pero kung makikita natin, ano ba ang devotion doon? Ang yung true love is pinapakita sa pamamagitan ng devotion. Na sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng ating sarili, pagbibigay ng ating oras, ng panahon, ng commitment, tayo ay nagpapakita ng love sa isang tao. In a spiritual realm or dimension, tayo ay, tulad dito, naglilingkod, tayo ay dumadalo, tayo rin ay nagdidebosyon. Marami sa atin, di ba? Kumakanta, nananalangin, pumupunta kay Mama Mary sa every Wednesday, devotion kay Padre Pio. Ang lahat ng devotion na yan ay para sa Panginoon upang sa garon magkaroon tayo ng connection sa ating Panginoon. No? Now, anong katotohanan about devotion? No? Una, devotion is a privilege. Tulad ng ating paglilingkod, ito ay isang pribilehiyo lang. Sabi nga ni sister kanina, na-overwhelmed siya sa kanyang privilege. MC na, choir pa. Di ba? Pero hindi tayo dinala dito o hindi ka nilagay dyan dahil magaling ka. O nakatayo ako dito dahil marunong ako. Or magaling ako. O kung sino man sa atin. Dinalagay tayo dito ng Panginoon dahil ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon ito. And the Lord qualifies us para dito. Kaya tayo gumagaling. Kaya nagkakaroon tayo ng talent. Kasi ang Diyos ang nagbibigay sa atin nun. Hindi natin yun sinusolo. Amen? Kaya ang pagiging privilege po sa ating paglilingkod ay napakahalaga. No? Kaya naman, sa ating paglilingkod, hindi dapat tayo, alam mo yung pinagkatiwalaan ka sa isang bagay. Pinagkatiwalaan kang tumugtog. So, ang nagtiwala sa iyo ay ang kataas-taasang Diyos. Pinagkatiwalaan kang kumanta. Ang problema, nasaan yung commitment? Nasaan yung devotion? Kasi yung devotion na yon, yun ang pagpapakita na sa kabila ng ating karumihan, na sa kabila ng ating mga pagkatao, tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Amen? At ang pagtitiwalang yan, sinisira natin every time na hindi natin ginagawa ang yung mga pinagkatiwala sa atin. Pinagkatiwalaan kang kumanta, iawit mo sa Panginoon. Pinagkatiwalaan kang nupugtog, ganun din. Di ba? Lahat tayo pinagkakatiwalaan. Kaya ang ating paglilingkod ay napakahalaga. Kaya hindi sa panalangin. Pag tayo nananalangin, napakahalaga yon. Because prayer is a relationship. Ito po ay pagbibigay ng pagpapahalaga sa ating relasyon sa Panginoon. Amen? Purihin pa natin ang Panginoon. Second fact about devotion is our weak point. Ano ibig sabihin? Kapag tayo nagdidebosyon, ang debosyon po is private. Kailangan natin ng disiplina. Kailangan nating idisiplina ang ating sarili dahil hindi sa lahat ng oras merong nakatingin sa atin. Mahalaga yun. Kasi kapag wala kang connection sa Panginoon, nasaan ang connection mo? It's either sa Lord o sa kaaway ng Lord. Di po ba? Mahalaga na ang devotion natin ay nakaugat sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya nga, ilan na lang ba sa atin ang nagdadasal sa umaga? Di ba minsan ang hirap-hirap magdasal sa umaga? Ay, late na ako. 8 na, may pasok pa. O, paano ka pa mananalangin? Pag uwi mo naman ng bahay, pagod ka na. Paano ka pa mananalangin? Pagod na ako, tulog na ako. Mamaya na lang, bukas na lang. Di ba? Minsan nga,
sa pagdurosaryo, hindi na natin, iilan lang naman sa atin ang nagdidiboto na magrosaryo eh. Well, maganda yung mga nagkakapag-debosyon nun. But how about the Psalm 91? Sabi ng isang pari, no, kapag nag-join ka sa isang community, it is your obligation to follow the rules of the community. Kaya lang, ang sabi ng ating Omnibus Code, dapat nananalangin tayo ng Salmo 91, 6:12:6. The problem is, yung tayo ba nakakapanalangin ng 6:12:6? Or sabihin natin, the very least na makapagpanalangin tayo ng isang beses sa isang araw ng Salmo 91. Meron po ba? Minsan wala na siguro. Meron pa. Well, napakahalaga po yun dahil ito po yung ating identity bilang prayer partners na tayo ay nananalangin ng Salmo 91. Mahalaga yun. Mahalaga yun. Kasi bawat na panalangin natin, nakatuon tayo sa ating sarili na kung saan ang pagtitiwala natin ay nilalagak natin sa Panginoon. Amen? Purihin natin ang Panginoon. And the last one is, Jesus exemplified the devotion. Ibig sabihin, hindi lang ito kathang-isip. Ipinakita mismo ng Panginoon ang devotion na to. Sa paano ang paraan? Sa pamamagitan ng bawat ginagawa niya, sinisiklod niya yung sarili niya. Pupunta sa ilang na lugar upang manalangin. Iyon ay connection natin sa Panginoon. No? So dapat naglalaan tayo lagi ng panahon, oras, para sa Panginoon ng pananalangin. Amen? Purihin po natin ang Panginoon. Now, balikan natin yung background no ng ating binasa, no. Sa devotion kasi, ang sumisira lagi ng ating devotion ay yung ating pamumuhay, yung uri ng pamumuhay, yung pagiging busy natin. So, nakikita doon na in verse 21, no? Urong tayo sa verse 21. Ang sabi doon, si Jesus ay pumunta sa Capernaum kasama ang kanyang mga alagad upang upang magturo sa sinagoga. And then sa pagtuturo niya, so sa tradisyon ng mga Hudyo, most likely umaga 'yon, di ba? Umaga. And then sa pagtuturo niya, may mga nakakasalubong siya ng mga inaalihan ng demonyo. So nagpapagaling din siya, pinapalaya niya mga demonyo. Now, down tayo sa verse 29. Ang sabi doon, pagkagaling niya sa Capernaum, siya ay nagtungo sa bahay ni Simon Pedro at ni Andres. Upang Upang pagalingin ang biyanan ni Pedro. Si Pedro pala ay may asawa. Di ba? Hindi natin alam yon. Pero si Pedro, pinagaling iyon ni Pedro. At anong sabi doon? Dahil sinabi nila iyon kay Jesus. No? It's a perfect example ng intercession. Di ba? Hindi sinabi doon na yung biyanan ni Pedro ay mananampalataya. Hindi rin sinabi doon na naniniwala kay Jesus yon. Pero dahil sinabi ng mga alagad ni Pedro, ni Jesus rather, dahil sinabi ng mga alagad ni Jesus na pagalingin yung biyanan ni Pedro, pinagaling ni Jesus. Tayo man dito, tayo'y nananampalataya. Di ba? Tayo pumupunta dito madalas. Kapag meron tayong kamag-anak o anak natin, magulang natin, kapatid natin na hindi mananampalataya, pero alam natin na may mga pangangailangan, merong may sakit, may board exam, may financial problem, may problema sa health, ang lahat yan pwede natin ilapit kay Jesus. At sigurado ako, dahil tayo'y mga deboto ni Jesus, tayo'y pakikinggan ng Panginoon. Amen? Naniniwala kayo doon? Now, move down tayo. Ang sabi doon, pagdating ng gabi, ang sabi doon, no, nagdala mga tao ng mga may sakit, no? At saka ganun din, may mga
sinapian ng demonyo at pinagaling niya ang mga iba't ibang may sakit. Ang nakakatuwa, no, from morning to evening, napaka-busy ni Jesus. Diba? Kasama ang mga alagad. Busy sila. Halos hindi sila makakain. Nakakain lang sila ng mga after lunch na sa bahay ni Pedro. Pero in the verse 35, ang nakakatuwa ito, maaga pa'y siya'y bumangon at pumunta sa ilang ng lugar at manalangin. Di po ba nakakatuwa na si Jesus mismo ang nananalangin? Ano pong natin dito? Ano po ang ating tinatawag nito? Ano pong tingin natin dito? Ang bawat isa ay dapat tulad ni Jesus nananalangin din. Regardless of how busy we are, dapat tayo ay nananalangin. Bakit? Natingnan natin yung principle behind. Una, ang sabi doon, in every, kapag down low spirit, spiritually low tayo, o pagod na pagod tayo, dapat tayo'y nananalangin. In every difficult days, dapat tayo'y nananalangin. Bakit? Dahil tayo ay inaatake ng dyablo. Totoo yun. No? Tingnan natin po, example dito, the best example is si David. Si David, kaliwat kanan ng kanyang gera, labanan. Now, ito pong dahilan. Nag-day off siya, day off. So, umaga pa lang, nandoon siya sa tuktok at nakita niya, hoy, may naliligo, si Bathsheba. Gandang babae, no? So, pinahanap niya. Sino ba yung babaeng yun? At ito, dahil siya'y hari, sinipingan niya si Bathsheba. Now, after ng ilang araw, dumaan ng paglilinis, nalaman ni Bathsheba na siya'y buntis. Kaya, nagpadala siya ng message sa hari, kay David. Sabi, ako ay buntis. Siyempre, kahihiyan yun dahil may asawa si Bathsheba. So, anong ginawa ni David? Pinadala niya ng messenger kay Joab at ang sabi, dalhin dito si Urias. No? At kinausap to si Urias, magpahinga ka, hugasan mo paa mo at tabihan mo ang asawa mo. So, ang purpose ni David ay upang sipingan ni Urias ang kanyang asawa. Kaya lang, nung gabing ayon, hindi niya sinipingan. Doon siya natulog sa pathway. Tinanong siya ngayon, bakit doon ka natulog? Sabi niya, hindi niya matitiis na yung kasamahan ko natutulog sa tent, nakikipaglaban. Pero ako, matutulog ako sa magandang higaan, sisiping ako sa aking asawa. Hindi pa pwede yun. Dapat makikisimpatya ako sa kanila. So, nabigo si David. Sabi niya, o sige, tawagin ulit si Urias. Now, second time, tinawag ni Urias. Sabi si Urias ni David. At doon pinakain, pinainom. So, ang purpose, lasingin. Nung nalisingin na, sabi niya kay David, alam mo ba? Alam mo na. Ba't Adan? Hindi, joke. Hindi si ba't Adan yun. Ayun. So, nalasing si Urias. Dahil nalasing si Urias, so, nag-expect na naman siya na patutulugin o sisipingan si Bathsheba. Kaya lang, doon natulog sa pintuan. Sa galit ni David, sabi niya, o sige, tawagin mo si Joab, ilagay mo sa harapan para mamatay. In short, namatay dahil sa nilagay mismo sa harapan si Urias. So ano pong ibig sabihin? No? Nagsimula lang sa isang pahinga, pumasok ang temptation. Ang simpleng temptation na, ano bang tawag doon? Pangangalunya. Yan, pangangalunya. Ayun, adultery. And then, sumunod na is murder. So, kung titignan natin, no,
simpleng bagay lang, nagsimula lang sa pahinga, pero nagkaroon siya ng mabigat na kasalanan. No? Minsan, ang pagpapahinga ay akala natin nakakabuti, pero minsan, kailangan din nating manalangin sa bawat difficult days ng ating buhay. Napansin niyo ba yon? Yung minsan tayo, no? Pagod na pagod ka sa trabaho. Pag uwi mo, damay ang lahat. Pati anak mo, pagod ako. Ang gulo eh. Di ba? Dahil sa pagod mo, dinamay mo pati ang anak mo, mga kasambahay mo, lahat. Damay-damay na. Dahil napagod ka. Di ba? Minsan naman, dahil naman sa nag-away kayo ng asawa mo o kaya sa labas, damay naman ang mga katrabaho mo. So, minsan, pagkatapos dapat ng mga bagay na yon, dapat tayo ay nananalangin. Upang ano? Upang ingatan ang ating sarili. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Ang pangalawang principle that every success dapat manalangin ulit. Perfect example niyan kasi kapag hatimbawang successful ka, spiritually high ka, usually pinapasok pa rin ng temptation ang tao. No? Pinapasok ng temptation ang tao. Now, naalala ko po, no, nung first anniversary, ito po yung kwentong alamat na lang pero, nung first anniversary, lahat po ay excited. So, pati ako excited dahil fourth ako ng anniversary. Tuwan-tuwa. And then, dahil ang service ang pinakabiso ng panahon na yon, trabaho hanggang gabi, ganyan. And then, kami pa yung kumuha ng mag-asawa ng ano yun? Yung panglagay sa gilid. Tent, ano ba tawag? Sa gilid? Tarpaulin, sorry. Tarpaulin, hindi ko na alam ang kwento, no? Tarpaulin. Now, ito pong masama. Dahil sa sobrang excitement, may nasabi lang na hindi maganda. Nag-away kami, mag-asawa. And then, nung talagang away namin na sabi ko hindi ko matiis, inisip ko, kung hindi kami mag-a-appear doon sa formation, ano naman ang gagawin ni Brother Ray Vargas? Dahil dala namin ng laptop. So habang dala-dala namin ang tarpaulin, ako nasa unahan, sa nasa likuran, lumuluha po talaga ako, papasok. Sabi ko, ba't ka gano'n? Parang hindi ko maintindihan yung bigat ng aking sarili. No? Pero alam niyo po kung pinagmulan, isang salita lang. Bakit? Dahil sa sobrang excitement namin, dahil sa sobrang tuwa siguro namin sa anniversary na yan na darating, kami po ay nag-away. Nakakayamang sabihin, pero totoo nangyari na kapag halimbawang masaya tayo, di ba, sabi nga man tatanda, pag masyadong masaya, minsan nasusundan ng malulungkot, di ba? Di ba sabi ng mga pamahiin lang ba yun? Hindi, kasi yun ang totoo, na sa bawat masayang bagay, dapat nananalangin tayo. Amen? At naniniwala ako, no, kapag tayo nananalangin, kapag sa bawat spiritual high or spiritual low na tayo'y nananalangin, walang bagay na hindi makakapasok sa atin ng kaaway. No? At sa bawat balita na maririnig natin, hindi tayo mababagabag. Bakit? Dahil ang Diyos ay kasama natin. Amen? May connection tayo, Diyos. And praise the Lord. Praise God. Amen. Amen. Hallelujah. Di ako mapapagabag. Di Praise ako God. manatakot. Amen. Di ako mapapagabag, di ako matatakot. Sa balitang narinig. Sa balitang Pagkat narinig. kasama ko ang Diyos. Pagkat kasama ko Amen. Di ang ako Diyos. mapapagabag. Di ako mapapagabag. Di ako matatakot. Sa balitang narinig. Pagkat alam ko may magagawa ang Diyos. Di ako mapapagabag. Di ako mapapagabag.
di ako matatakot Sa balitang sa narinig, balitang narinig. pagkat kasama ko ang Pagkat Diyos. kasama ko ang Diyos, di ako mababagabat, di ako matatakot sa balitang Pagkat ano? narinig. Pagkat alam ko, may magagawa ang Diyos. Ang lahat ng bagay. Magagawa natin ang lahat ng bagay, ang lahat ng bagay sa mundo. May isang bagay na di magagawa, na di magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang mga problema kung tayo'y nagkakaisa. Ang suliranin naging mapaparang kung may bagong Magagawa natin. Magagawa natin ang lahat ng bagay, ang lahat ng bagay sa mundo. May isang bagay na di magagawa, na di magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang mga problema kung tayo'y nagkakaisa. Ang suliranin naging mapaparang kung may Mas mabilis mo ang magagawa natin. Magagawa natin ang lahat ng bagay, ang lahat ng bagay sa mundo. May isang bagay na di magagawa, na di magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang mga problema kung tayo'y nagkakaisa. Ang suliranin naging mapaparang kung may Mas mabilis mo ang magagawa natin. Magagawa natin ang lahat ng bagay, ang lahat ng bagay sa mundo. May isang bagay na di magagawa, na di magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang mga problema kung tayo'y nagkakaisa. Ang suliranin naging mapaparang kung may bagong buhay. Purihin natin ang Panginoon. Upo ulit. Upo. Upo ulit po tayo. Now, narinig natin yung two principles, no? Na dapat pala, kapag tayo'y masaya, wag natin tatapusin ang saya na yan nang hindi tayo mananalangin. At kung tayo na may pagod, o tayo may malungkot, o may problema, wag din tayo na hindi tayo mananalangin. Ang paalala po sa atin ay ganito. When we are at rest, Satan is at work. No? And when we are busy, Satan is at rest. Ibig sabihin, no, kapag tayo'y walang ginagawa, wala tayong magawa, doon pumapasok ang temptation. Tignan nyo na lang yung mga tambay. Dahil wala silang magawa, nangungursunada na lang sa kanto. Di ba? Dahil walang magawa eh. Walang maisip. Di ba? Kung ano na lang maisip dahil born na. So napakahalaga nun na tayo ay may ginagawa lagi. Kung wala ka talagang ginagawa, pwede ka mag-meditate. Yun yung oras na dapat nagbabasa tayo ng panalangin, ng salita ng Diyos. No? Debosyon sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Debosyon sa pananalangin. Napakahalaga nun para to protect ourselves sa temptation ng evil ni Satan. Amen? Pangalawa, no? Sabi dito, when everything seems okay or not okay, the devil is at the door. No? Andyan lang ang devil, nakaabang. No? Kung ano man ang ating dinadanas, success man yan, no? Dapat binibigyan natin ng proteksyon ng ating sarili. No? Mahalaga yon dahil kapag tayo ay, halimbawa, dito, nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Di ba? Tayo ay pinagpapala, yung blessing. Pero pagdating sa labas, spiritually high tayo, nandyan lang ang diablo sa labas. At hindi ka nanalangin pag uwi mo, di ba? Marami ng temptation.
paglabas mo pa lang dyan, may chismis na. Pagbaba mo doon, mag-aaway kayo ng anak mo o ng asawa mo. Madalas, di ba? Minsan, pagdating doon, sisiraan mo na yun. Ano ba naman yan? Si brother, ganun. Di ba? Kasi, hindi tayo nananalangin. Napakahalaga ng panalangin sa bawat estado ng ating buhay. Alam niyo po, dati hindi rin ako nananalangin, no? Nananalangin ako, pero yung aking debosyon ay hindi katulad nung nalaman ko to, nung natutunan ko ito. Minsan nga, may nagsabi sa akin, alam mo, ang problema, nakakabiyak ng ulo. Totoo nga, nakakabiyak ng ulo. Pero alam nyo, minsan naman, pag wala kayong ganang manalangin, alam mo ang pinaka-the best na panalangin? Hail Mary. Isang Hail Mary lang. Kasi sabi doon, di ba? Holy Mary, Mother, but pray for us. Si Maria na ang nananalangin para sa atin. Amen? Kasi hindi natin, minsan sa galit natin, minsan mainit ang ulo mo, minsan narinig mo yung balita, ay, reject ang request mo. Naku, ano ba naman yan? Gusto mong manapak, gusto mong ano. Pero dahil, sabi mo, Lord, ano ba ito nangyayari sa akin? Minsan, hindi mo na makontrol. So, ang gagawin mo ngayon, ano bang panalangin ang ipapanalangin ko? Kasi minsan, nadadala tayo ng galit natin sa panalangin. Minsan, yung panalangin mo, galit na rin eh. Lord, bakit naman ganito? Lingkod mo ako eh, ganito mo ginagawa mo sa akin. Di ba? Minsan, ganun na rin tayo eh. Sino sa atin ang hindi ganun? Na minsan eh, sinisisin natin ang Panginoon. Di ba ganun? Pag minsan eh, Lord, bakit naman inayaan mo naman na ma-aksidente kami? Eh, lingkod mo naman kami. Di ba? Pero, instead, kung wala ka talagang maipanalangin, pinaka-safe na panalangin is Hail Mary. Amen? At sigurado ako, babaguhin ng Diyos kung ano yung emosyon mo. Mapapanatag ang iyong kalooban. Amen? Purihin natin ang Panginoon. And number 3, when we are off guard, the enemy will attack. So, kailangan nga ng panalangin. Bakit? Kasi, pag wala tayong ginagawa, tayo ay off guard. Kapag spiritually high tayo, katulad halimbawa, no, pinaka-the best dyan, yung anniversary. Napansin nyo ba, pag anniversary, marami nag-aaway? Aminin. Di ba? Pag anniversary, marami nangyayari. Nagsasayawan tayo, nagpupuri tayo, tapos pagdating ng pagod ka na, may nagsisigawan, may gusto na mag-resign. Ha? Sino yun? Hindi ko alam. Hindi, wala akong alam. No? Pero the point is, nangyayari talaga yon dahil we are off guard. Now, regardless, buti nga kayo ngayon di ba? Yung choir, pansinin ninyo, after ng gawain, nananalangin na sila, nakapalibot. And that's a good example. Tayo, even though wala tayong kasama in the community, pwede tayong manalangin ng sarili natin, Lord, protect me. No, sa blessing na tinanggap ko ngayon, sa naranasan ko ngayon na saya dahil kasama kita, dahil sa iyong presensya, protect me, Lord. Gusto kitang kasama hanggang sa pag-uwi. Simple prayer. No? Ganun din, pag halimbawa ng spiritual, law tayo, no? Kapag halimbawang ang daming problema, sa dami ng problema, hindi mo na kung ano-ano na may isip mo. No? Isang example dyan, natandaan niyo yung trending ngayon, yung nanay na sinunog yung kanyang anak. Di ba? So dahil sa depression, dahil sa mga problema, hindi na kinaya ng kanyang utak. Now imagine kung siya po ay nanalangin. No, siguro nagliwanag pa ang kanyang utak. Di ba? Maraming bagay na nagagawa tayo dahil yung utak natin is
cloudy. Wala tayong maisip na tama. No? Napakahalaga na sa bawat pagkakataon, tayo'y nananalangin. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Okay. Sa pagtatapos, tatapos na. Iko-conclude na lang natin. Tayong lahat ay, diba, we claim that we are chosen God, a chosen people of God. No? Tayo lahat ay pinili ng Diyos. At dahil tayo ay pinili ng Diyos, tayo ay nakakonekta sa Panginoon. Kapag hindi ka nakakonekta, tayo ay, saan ka nakakonekta? Sa kaaway. So, ibig sabihin, tayo, bilang nakakonekta sa Diyos, ang tanging communication natin, ang tanging nagno-nurture lang sa atin, ay ang panalangin. No? Minsan, tanong mo, di ba? Bakit naman yung iba, di ba? Bakit yung iba, hindi nga nagsisimba, pero parang ang saya-saya ng buhay, di ba? Bakit yung iba, hindi naman naglilingkod, pero okay lang, no? Patin hindi natin pwedeng questionin ang kabutihan ng Panginoon. We cannot question the goodness of God. We cannot fathom in our puny mind kung ano yung kadakilaan, yung pag-iisip ng Panginoon dahil tayo'y nilikha lamang ng Panginoon. No? Kaya napakahalaga na ang pananampalataya natin ay palakasin natin sa pamamagitan ng panalangin. At naniniwala ako, no, na sa bawat tinatanggap natin ito, hindi na ito katulad ng binhi na nalaglag sa batuhan, na kapag dumaan ng ibon, tinutuka ang binhi. Tayo ngayon, pag tumanggap tayo dito ng ating pagpapala, no, ang blessing ng Lord sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nare-receive natin yan. Pero dapat pinoprotektahan natin yan ng panalangin. Na bago tayo umuwi, Lord, protektahan mo ang tinanggap kong blessing na ito. So that, pagdating natin sa labas, tayo ngayon yung blessing para sa iba. Tayo yung ilaw, tayo yung asin ng sanlibutan. At tayo ang magbibigay ng liwanag sa sanlibutan. Amen? Purihin ang Panginoon. Magsitayo na po tayo. Yan, maaga tayo, ha? Pinagahan ko yan. Grabe ng sawa ko. And, mga kapatid, minsan, sabi ko nga kanina, no, ang problema nakakabiyak ng ulo. No? Minsan parang sumasabog na yung kalooban mo sa dami ng problema. Hindi mo alam kung ano solusyon. Minsan, gray area na yung nasa harapan mo. Para bang lahat ang tawag doon, foggy. Wala kang makita. Ano ba solusyon mo, Lord? No? Saan ba ako pupunta? Ginagawa ko ang lahat. Ginagawa ko ang lahat para masolusyonan ng problema ko sa pamilya ko, sa anak ko, o sa magulang ko. Pero parang wala akong nakikita. No? Minsan, tatanungin mo rin ng Diyos no? Ano ba ang plano mo? But then, kapag patuloy tayo nananalangin, binubuksan ng Diyos yung discernment natin, yung kalooban niya para sa atin. Kaya naman, nagiging maluwag sa kalooban natin ang pagtanggap ng bawat pagsubok. No? Kaya nakakapagpuri tayo sa Diyos. Kaya patuloy tayong sumasamba sa Panginoon. Amen? Make this your personal prayer. Nais kong ika'y maranasan
Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyaya at pagpapala mo, sa patuloy mong pag-iingat sa amin. At patuloy naming hinihingi ang iyong presensya sa bawat dako, sa bawat phase ng aming buhay. Dahil naniniwala kami, ikaw ang aming sandigan, ikaw ang aming lakas. Na sa bawat problemang aming dinadanas, ikaw lang ang aming tintakbuhan, O Lord. Wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Lord, kaya hinihiling po namin na ikaw po ang manguna sa aming buhay, sa bawat plano, sa bawat problema, sa bawat bigat ng aming puso, sa bawat daladalahin, ikaw po ang magbigay sa amin ng solusyon. Tugunin mo po, Panginoon, ang bawat kahilingan namin. At nawa, O Lord, sa kabila ng lahat ng ito, patuloy kaming mapupuri at magpapasalamat sa iyo. Ang lahat ng ito ay amang samot dalangin sa pangalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen.
Kunin po natin ang ating mga daladalahin. Yan. Prayer request. Ang ating wallet para punuin ni Lord yan, no? Sabi nga natin kanina, tayo ay blessed. And nag-uwi tayo ng blessing. Ang blessing na yan is generic, general. Financial, peace of mind, trabaho, lahat ng ating itataas, kagalingan. Amen? God will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Only calls me to His side. Love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way by the roadway. By the roadway in the wilderness, He leads me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain, and He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. God will make a
Jesus, sinabi mo sa amin na anumang hilingin namin sa pangalan mo, ito'y tutugunin ng Amang Yahweh El Shaddai. Kami po'y humihingi sa iyong pangalan. At naniniwala kami sa mga oras nito, ibubuhos mo ang pagpapala sa mga kapatid. At anuman ang kahilingan na nakasulat sa mga prayer request nito, ay yung tutugunin sa pangalan ni Kristo Jesus namin. Ang lahat ng may sakit, ang lahat ng may mga kahilingan, ang lahat ng mga may pangangailangan, trabaho man, o kagalingan, o kapayapaan ng puso, ang lahat ay tatamasahin namin. Dahil sinabi mo, will make a way to at ang imanak yan ay uuwi namin dahil alam namin mahal mo kami. At hinihiling din namin sa iyo ang banal mong proteksyon na sa pag-uwi namin, kasama ka namin. At walang anumang palasyo ng kaaway na makakatambala, makakapinsala sa amin dahil ang iyong presensya aming tangan-tangan. At alam namin, Panginoon, na sa bawat oras ng aming buhay, kasama ka namin. Naniniwala kami, O Lord, na bilang kasama namin sa oras-oras, kami pagpapala para sa Lord. We have the channel of blessing because you are with us and you are our God. Maraming salamat po sa iyo namin. Binabalik ang papuri pa salamat. In Jesus' mighty name, amen and amen. Baba na po ang Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang kaloob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maria, aming ina, ipinaglihing walang sala. Ipanalangin mo kaming dumudulog sa iyo. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa bayan lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Luwalhati sa Ama,